Naku po, si Marcoleta, isusunod na. Nako. Grabe po mga kababayan ha, matindi ho yung nangyayari ngayon ha. Meron pong usap-usapan at meron po tayo narinig talaga dyan sa loob ng Senado na kung saan ay isusunod na po si Marcoleta ang ipakulong. Kamakailan lamang po ay may nabanggit po ang isang senador mula sa BBM Senators na okay na daw dapat ang 15 para sa kanya na pwedeng mag-convict kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi na 16. Supposedly 16 ang dapat magkukonvict kay VP Sara Duterte sa impeachment. Pero sa kanya daw ay 15 na. Nako. At may mga nagpapalutang na rin po sa Kamara nung itong magpo-persecute o magpo-prosecute pala. Persecute tuloy. Prosecute dito kay VP Sara Duterte. Dapat daw bawasan na ang bilang na 16 dahil 22 na lang daw sila. So ang 2/3 ng 22 ay hindi na daw 16. Mukhang yun na talaga ang nagiging kwento ngayon ha. At isa pa nga po dito ay yung sinasabi nila na si Bongo ay meron na daw warrant. Sa madaling salita, it's either kikidnapin nila si Bongo at ihahatid sa Hague o baka naman gusto nilang pilitang magtago si Bongo para na lang din mabawasan pa ng isa. Anak ka ng wewe, oo. At tapos dito ay si Marcoleta isusunod. Ang tanong, eto mga kababayan ha. Eto ang tanong. Sa tingin nyo ba bibigay si Marcoleta? Comment nga kayo kagad dyan. Sige nga, tingnan ko nga. Sa tingin nyo ba, magiging Judas Villanueva rin siya? O Judas Villanueva rin siya? Tandaan ninyo si Judas Iscariot. Pinagkalulo si ating Panginoong Hesus. Eto kayang si Marcoleta, ganun din ang gagawin. I-comment nyo nga kagad yan. Comment na kagad. Agad-agad na. Ngayon na. Babasahin ko yan. Hoy. Kala nyo, hindi ko mababasa. Mababasa ko yan kahit recorded tong video. O sige na, comment kayo dyan. O, sa tingin nyo ba ay makukulong nila si Marcoleta? At sa tingin nyo po ba babaloktot si Marcoleta? Kasi ngayon alam mo, ang dami nagkakalasan sa JIL. Balita ko, talagang maraming umaalis sa JIL dahil nasusuka na nandidiri sa ginawa ni Pastor Judas Villanueva. Yan ang bali-balita natin dyan sa JIL. Nagkakaroon daw ng kaguluhan at konting usap-usapan dyan. Mamaya magbibigay tayo ng opinion dyan kung dapat na po ba kayong umalis sa JIL. Dahil hindi na po Jesus is Lord dyan. Ang JIL na po ay Junior is Lord. Sino si Junior? Si The Junior. Si The Junior, si BBM. Hindi na daw Jesus is Lord. Ay yan na daw po ay walang iba kung hindi ay Junior is Lord. Ay nako. Pwede rin naman Jesus pero Jesus Remulla. May nagkwento nga sa akin kaganina, sabi ba naman sa akin, parang ganito kasi nangyari. Si Joel daw nananalangin. Pero hindi sa Panginoong Hesus. Nananalangin siya kay Jesus Remulla. Sabi niya, Jesus Remulla, iligtas mo ako sa plunder case ko. Sabi ba naman ni Jesus Remulla, liligtas kita. Basta sumunod ka lang sa akin. Wala ka ng plunder case. At ang sabi baga, ganito lang ang gawin mo. Lumipat ka na sa BBM Senators. At mag-ebanghelyo ka dyan sa BBM Senators at kausapin mo ang Cayetano Black at isa-isay mo na rin silang kumbinsihin para hindi ikaw ang pinag-iinitan ngayon. Hindi nyo ba napansin? Dalawa silang bumalimbing, di ba? Si Cheese at saka si Joel, si Judas Villanueva. Pero bakit mainit ang ulo ng tao kay Judas Villanueva? Kasi po, much is given, much is required. Especially if you are a pastor, if you are heading a church, di ba? Lalong-lalo na yung tatay mo. Abay, supposedly ginagalang yan. Pero bakit ganon? Mula nang napasok kayo sa politika,
yung inyong sound doctrine ay wala na talaga. Para bagang lagi na lang gatas ang inyong pinapakain sa inyong mga tupa. Naku po. Mamaya bibigyan natin ng komento yan. Ha? Mamaya, unya. Relax lang kayo. Masyado kayo mainit. Mainit kayo masyado kay Joel. Ito si Judas Villanueva kasi nito. Alam mo, marami na na-Istanbul dito. Alam niyo mga Christian yan, yung salitang Istanbul. Marami na na-Istanbul dito kasi alam naman natin alam mo, eto 2 tao lang ang kumakampi dito kay BBM at sa gobyerno niya at dito sa BBM senators. 2 tao lang yan. It's either nakatanggap na maleta yan o nakatanggap ng envelope o baka naman sadyang tanga lang. Kasi obvious naman mga kababayan, hindi na natin kailangan ispelingin, di ba? Hindi na natin kailangan ispelingin na talagang matinding korupsyon 2023 budget, 2024, 2025 until now. Sabi nga continuous yung korupsyon. Talagang tuloy-tuloy ang korupsyon at limpak-limpak, ladies and gentlemen, trillion na ang nakukurap sa taong bayan. Yun na nga lang pangyayari tungkol sa PhilHealth, di ba? Yun na lang. Kaya ang tindi ngayon, nagmamakaawa na, namatayan na, hindi na nabibigyan ng tulong ng PhilHealth at kung ano-ano pang korupsyon. Sa tindi ng korupsyon, bakit walang nananagot? Ang nananagot lang ay yung mga nagkikriticize kay Marcos. Di ba? At yung mga hindi sumusunod kay Marcos, it's really obvious. It's really obvious. Tanga na lang talaga magsasabing, hindi, walang korupsyon. Kayo mga kababayan, masasabi nyo bang walang korupsyon at napakalinis ngayon? Ganito na nga lang sabihin na natin, banat ba may korupsyon din naman ng mga nakarang administrasyon? Meron. Pero hindi ganito kagarapal. Ito kasi, sindikato. Talagang lahat ng ahensya ng gobyerno, departamento ng gobyerno, nagkasundo-sundo, mag-corrupt tayo. Ang sino mang bubuking sa atin, ang sino mang mag-aagrabyado sa atin at mag-iingay at ituturo tayo, ipakukulong natin. Sindikato nangyari, mga kababayan. Kaya nga, di ba, sabi nga nung iba, mas nauna pa kaming maidemanda at mapakulong yung mga katulad ni Jason sa at yung iba pang mga vlogger, yun pa ang nauunang ipakulong, winawaran, kesa yun talagang tunay na mga nagnakaw. Di ba? Kahit nga mismo sa ginagalang ninyong si Magalong. Ako, wala akong bilib dyan kay Magalong, sa totoo lang Pero kahit nga mismo yung kakampi ninyong si Magalong, sinasabi niya, majority of the congressmen talagang nangungurap. Nalaman niya sa mga allocation. Anyari. Nga. Ito na lang Ito, very common sense, ika nga. Magkano lang yung inaakusa nila kay BP Sara Duterte na confidential? 150 million? Di ba? Pero yung focus nila, talagang yung bigat ng gobyerno at buong kapangyarihan ng gobyerno ay inuusig si BP Sara Duterte. Magkano lang, hindi ko sinasabing tama yung ninakaw o may ninakaw. Wala ko sinasabing ganun. Sa totoo lang, questionable pa nga yan di ba? Ito napakalinaw na pagnanakaw na yung ginawa sa ating budget. At hindi 150 million billion per day. According to Joel Villanueva, Judas Villanueva. 44 billion per day ang ninanakaw ng gobyerno. And yet, dito mo makikita talaga yung kalapastangan ni Judas Villanueva tungkol sa katotohanan. Alam mo 44 billion per day, ikaw pa nagsabi niya sa Senado. Yung nag-acting ka pa. Yan, per day, umiikot-ikot pa yung niya. Mga ganun-ganun pa 44 billion per day ang nananakaw. Tapos, lilipat ka sa grupo na kung saan pinipigilan ang blue hearing patungkol sa mga pagnanakaw. Ang plastic mo, animal ka. Kakahiya ka. Kakahiya ka, Judas Villanueva. Sa totoo lang, nakakahiya ka. Nakaka-Istanbul ka nga, sabi nga nila. Grabe, no? Ang lupit talaga sample nga lang na nadidemanda. Ayan, Sino ba yung tratadong yan? Ay, sorry naman. Di ba? Walang iba kung hindi si Banat Bay. Bibida-bida na naman yan, Animal ka. Si Boss Dada, tsaka si Coach Oli. Nandiyan si Judea, kaya lang kalbo, Kaya hindi nakita. Tsaka si pangalan nito? Si Parang RJ. Nandiyan din yan,
Di ba? Ang wala na lang kaso sa amin, si Jay Guevara. Ang daya nga eh. Ba't di nyo kinasuhan si Jay Guevara? Ako nga, kinasuhan nila ako nun. Dahil daw dun sa pagharang ko daw kay Torre doon sa KOJC. Nung araw na lumusob si Torre, ang swerte niya, may sakit ako nun. Pero dinimanda niya ako. Oo. Pero wala na, dismiss na yun. Pero ganun siya katindi. Wala na ako doon, ako pa rin laman ng kanyang isip. Ang lupit, di ba? Oh, dito naman. Ito yung tungkol sa interview namin sa mga Marines eh. Oh, wala si Boss Dada dyan. Sa interview na yun, nasa Davao siya, kumukuyakoy, nagbibits-bits. Andun siya sa kumpare niya, si Baste. Andun siya nun wala siya sa interview, pero isinama siya ni Trillanes. Hindi ko alam kung anong klaseng abogado meron to si Trillanes eh. Pag didemanda ka ng cyber libel dun sa taong hindi naman kasama sa interview, anak ka ng wewe. Ang lupit mo talaga, Trillanes, ibang level lang ano mo. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng katangahan. Totoo lang. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng katangahan. Pambira ka. Wala naman doon si Boss Dada. Didemanda mo, dinamay mo pa, natutulog yung tao. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw ninyo. Sabi nga, may araw ng paghuhukom. Hindi man dito sa lupa magkakaroon ng paghuhukom sa langit na kung saan lahat ng ginagawa ninyong kasinungalingan ay pagbabayaran ninyo. Yan ang sigurado dyan. Ito na nga, pag-usapan na natin. Ito pa si Marcoleta. Isa pa, ipa-plunder case. Mantakin mo mantakin mo. Plunder case. Anong kaso? Kasi si Defensor tumulong sa kampanya niya. Nagbigay ng pera nung kampanya niya. Pero plunder daw yun. Alam mo, during campaign, pinapayagan po, kaya nga, merong, nakalimutan ko ng tawag doon, SOSA. Tama, SOSA ba yung SOSA? Basta, ang hilig nyo kasi sa sa SOSA, yun yung mga contribution sa'yo during the campaign, isusulat mo o sino. Di ba? Bakit? Kasi normal yun. Ibig sabihin, legal yun. Pag ikaw kumakandidato, legal na meron magbibigay sa'yo contribution to help you campaign. Ganun ang ginawa ni Defensor. During the campaign, nagbigay siya. Plunder daw yun. Alam mo, mas malupit pa yung... mas malupit, etong panahon na ito, mas malupit pa ito sa martial law ni Marcos Sr. Totoo, mas malupit pa. Alam mo kung bakit? Kasi nung panahon ni Marcos Sr., kahit pa paano, may konting natitira pang batas. Ano yun? Batas militar. Di ba? Nung panahon ng martial law, kaya nga martial law, batas militar eh. Meron pang tinatawag na batas militar. Ngayon, wala na. Ano na meron ngayon? Bendalo. Mas malupit ang bendalo sa martial law. Kasi kahit may law na ini-exist, basta pwede natin baliin yan. Hayop, di ba? Kaya hindi ako naniniwala may martial law. Naniniwala ako may bendalo. Hayop, di ba? Ito, pakinggan natin itong maganda ho yung mga binitawang banat ni Alan Cayetano at ang dami niya pong revelasyon palagi, At saka read between the lines, Kasi ako magpapaliwanag sa inyo. Kasi alam ko ano yung nangyayari. Okay? Ito, insider ito Nakikwentuhan natin yan. Alam ko yung mga nangyayari. Si dating SP Cayetano, siya very gentleman, very godly, kaya pag bumanat, pahapyaw lang. Ako na mag-i-interpret.